Alam po natin na nung nakaraang na linggo ay sinamahan na po ng mga tagapamuno ng Bureau of Immigration and Deportation si Lee O'Brien. Ako naman sa pagkakilala ko kay Carmina Villaruel, inahing tigre. Inahing tigre ito na huwag mong tatapakan ng buntot at gagalawin ng mga anak. Kapag anak na ang sangkot, itong tigring ito, lulundagin ka at talagang hindi ka tatantanan. Ang bibida ay isang babaeng artista. Naging matumal na. Ito pala, isa pala siya sa mga sinasabi ng mga senior na mga artista na hindi marunong magbigay-pugay sa kanila. Ay, walang respeto sa mga may edad ng artista. Oo. Kumusta na po uli kayo mga pinakamamahal naming kachika? Heto na naman po ang inyong mga payaso. 3 payaso na hanggang makakaya po namin ay pinalilimot sa inyo pansamantala ang kalungkutan, ang kasabikan nyong makauwi ng Pilipinas at ang inyong mga problema. Tama ba ako, Romel Chika? Tama, walang lumbay na mararamdaman pag nakatutok dito sa aming programa. Yun. At syempre, ano naman kaya masasabi ni Wendell Alvarez, aka Barikutot? Siyempre, nandito po kami tatlo magbibigay ng mga showbiz balita at hindi lang yun, siyempre, ang amin mga pahulaan sa inyo. Wow. At matatapang na opinyon. At mga matatapang na opinyon. Totoo yan. At syempre po, mga mahal na mahal naming mga kachika dito sa Pilipinas, lalong-lalo na po ang magigiting nating OFW. Maraming salamat po sa inyo. Ang programang ito ay inyo at amin. At ito po ang Showbiz Now! Nahahawa ka na ng pagkagulat kay Barikutot. Oo nga. Nagugulat ba kayo pagka binabanggit ko yung pangalan nyo? Hindi naman siguro meron lang Kaba. Kaba. Alam mo, laging sinasabi ng mga matatagumpay sa anumang larangan, kapag wala na ang kaba, malayo na ang perpektong trabaho. Kasi masyado ka nang nagre-relax, nagtitiwala sa sarili mo. Correct. Dapat laging may kaba. Yes. Diba? Yung excitement dapat hindi nawawala. Yung nervyos dapat ay kasama yan sa anumang trabaho, di ba? Correct. At tulad po ng unang paksa na itatawid namin sa inyo, may nervyos po ito, may kaba po ito, at punong-puno talaga ng kontrobersiya. Alam po natin na nung nakaraang na linggo ay sinamahan na po ng mga tagapamuno ng Bureau of Immigration and Deportation si Lee O'Brien sa paliparan natin para makatiyak na lulan na ng eroplano ang ama ni Maria para makabalik sa Amerika, si Lee O'Brien. I-congratulate mo natin si Pokwa kasi matagal niya na nanalo siya. Sabi niya habang nasa lupain ng Pilipinas si Lee O'Brien, hindi talaga siya titigil. Totoo naman. Ayan, hahatiin po namin ang aming opinyon dito sa SNN. Babaklasin po namin sa 2 bahagi at para kay Malia po yung pinakadulo. Di ba? Ano ang punto mo? Ay sa akin ay tama na at nakuha na ang mustisya ni Pokwang. Kaya masaya tayo para sa kanya. Pero, alam mo yun, pero yung kalahati ng puso natin malungkot. Oo naman. Kasi may isang batang nawalan ng yung presensya ng isang ama. Oo. Ikaw naman, Barikutot. Ay, siyempre yun sa akin, siguro, nung malaman ni Pokwang yun, natutuwa siya. Okay, alam ka naman Oo, hindi. hiling nga niya yan. Pero sa likod nun, nalulungkot din siya sa nangyari nun. Kasi di ba sabi niya nga siguro pag nandun na sa Amerika, siguro magmumuna siya, magtrabaho siya ng sarili niya para may suporta sa kay Malia. Para makapagbigay. Makapagbigay ng suporta. Sabi nga po ng mga kababayan natin, nababasa namin ang kanilang mga komento, no support for the child. He has no reason to stay in the Philippines. Tama na. Ganon. Perfect yan. Pero ang tanong naman ng iba, kung yang nandito nga sa Pilipinas, hindi nagbibigay ng suporta, yung mapalayo pa kaya at nasa Amerika na, magbigay kaya. Yun naman ang ating aantayin. Oo nga, yun ang mahirap Totoo doon. yan. Alam niyo po, ang nangyari pong itong senaryo na kinapalooban po at ipinakipaglaban ni Pokwang, magmamarka po ito sa buhay ng mga kababaihang Pilipino. Ay, Lagi siyang maaalala na nagtagumpay siya sa pagpapalayas. Sorry po pero yun po yung tamang termino, na nagtagumpay siya sa pagpapalayas sa isang irresponsableng ama ng kanyang anak. Oo, naging boses siya ng karamihan na dinaranas ang ganyang sitwasyon. Yun nga po ang sabi namin, hahatiin natin sa 2 itong ating opinyon. Para kay Pokwang, kami po ay masaya.
Dahil siguro nga po hindi natin alam kung ano yung talagang pinakamalalim na dahilan kung bakit siya nagkaganito kay Lee O'Brien. Correct. Siya lang ang nakakaalam yan at ang kanyang mga abogado. Totoo. Diba? Pero sa ikalawa naman na punto, nakakaawa din naman itong si Lee O'Brien kasi mapapalayo siya sa kanyang anak na si Malia na gustuhin man niyang makasama at magkaroon siya ng presensya sa buhay ng anak niya. Hindi na siya maaari pang makabalik dito sa Pilipinas dahil blacklisted na siya. Yun ang napakalungkot na balita para kay Lee O'Brien. Sobra. At saka, hindi lang blacklisted. Abay, nagtagal naman pala siya dito na walang work permit. Oo. Hindi siya Kahit nakauli. saang bansa, hindi tayo po pwedeng magtrabaho ng walang permiso ng pamahalaan. Kailangan may permiso, may work permit. Pero si Lee O'Brien pala wala. Oo nga. Pero syempre, hindi natin alam yan nung nagsisimula pa lang siya. Ngayon Dahil na hindi lang. naman yan ibinubuga ni Pokwang dahil mahal na mahal niya. Yes, naiintindihan natin yun. At tama si Wendell sa pagsasabi na masaya si Pokwang sa tingin natin. Pero sa likod ng kanyang puso ay nandoon ang lungkot. Ay, totoo. Kasi minsan isang panahon, nagmahalan po sila ni Lee O'Brien. Correct. Kinokontra yan ng mga kaibigan ko. Ay, Minahal ni Pokwang si Lee O'Brien, pero ang question, minahal din ba siya ni Lee? ayun na. Ikaw, ano sa palagay mo? Hindi, pero sa tingin ko, sa una minahal siya ni Lee O'Brien. Dahil? Kasi sumama siya dito sa Pilipinas eh. Siyempre, nung Sinundan siya? Sinundan siya. Nung sinabi ni Pokwang na, kung sinasabihin ni Pokwang, English mahal mo, kita. para maintindihan nila. Sabihin kita, if I will be back to the Philippines, will you come with me? Will you come with me? Because I love you. If you really love me, If you really love me, if I will go back to the Philippines, will you come with me? will you become Will with me? you come with me? Tagalogin na natin. Ay siguro sabi ni Pokwang, kung Hindi mahal siguro, totoo yun. Kung mahal mo ako, pag uwi ko sa Pilipinas, susundan mo ako. Sabi. Hahanapin mo ako, susundan mo ako. Kung talagang taos sa puso ang nararamdaman mo. At ginawa naman ni Lee O'Brien. Kaya lamang pagkatapos ng ilang taon, si Pokwang mismo ang nakadiskubre na bukod pala sa kanya ay may ibang pinggan na kinakainan itong si Ayun na. Ayan, doon naman nagsimula ang kalbaryo ng kanilang Oo. pagmamahalan. Ito na, sinamantala Oo. ni Lee O'Brien ang kabaitan at ang pagmamahal ni Pokwang na binigay sa kanya. Totoo. Mahihirapan po si Pokwang na magpaliwanag kay Malia. Pero iba na ang mga bata ngayon. Maliliit pa lamang sila. Alam na nila ang kahulugan ng mga senaryo. Lalo pag nagkaisip na talaga itong si Malia. I-explain lang naman ni Pokwang yan eh. Oo, Diba? at saka yung nakikita ng bata na parang bakit mami ko lang nagtatrabaho, bakit siya lang nagbibigay sa akin ng mga gamit ko. Sabi nga niya, kung mag-golf ka, huwag mo na ipinopost. Totoo. Kung nakikipag-happy-happy ka sa mga kaibigan mo sa iba't ibang bar, huwag mo na ipinopost para hindi naman kami nasasaktan. Tama, Napakasakit oo. naman talaga no ni Kaprangot eh. Hindi niya nakashare si Lee O'Brien sa pagpapalaki kay Malia. Walang support eh. Diba? Walang suporta. Talagang wala talagang lugar para dito itong si Lee O'Brien dahil sa ginawa niya sa anak nila ni Pokwang. Kaya deserve niya lang napabalikin sa bansang pinanggalingan niya. Oo. At ang sabi ni Pokwang, kapag dumating ang panahon na hinanap ni Malia ang kanyang ama at nasabik si Lee O'Brien sa kanilang anak na si Malia, handa naman daw siyang ipakita, ihahatid pangaraw niya eh. Yun ang Diba? napakaganda namang komento ni yan Naman ang ano yung sabi ni Pokwang na talagang kung gusto niya, siya pa daw mismo magkakapit Oo, kay Malia really. sa Amerika. Ito Yan, po kung ngayon gusto. ang aming pag-uusapan. Ngayon na naipa-deport na ni Pokwang si Lee O'Brien. Ngayon na wala na siyang problema dahil wala na po sa lupaing nasasakupan ng Pilipinas ang ama ng kanyang anak. Ano ang gusto mong hilingin kay Pokwang sa mga nagpo-post ng pagpuna at papuri sa kanya sa social media? Nako, mamang, dapat ngayon, total nakuha mo na ang matagal mo nang ipinaglalaban at naibigay na sa'yo. Sana maging nice ka na at huwag ka nang pumatol sa mga bashers kasi tapos naman na ang pinaglalaban mo. Tama. At ikaw naman, Barikutot? Ay, siyempre sasabihin ko siguro kay Pokwang na total natapos na yung mga problema. Hayaan mo na kung ano yung mga hanas ng mga baser sa'yo. Huwag mo na kontrahin. Babasahin mo na lang. Hindi sasagutin mo pa isa-isa sila. Tapos pagsabihan niya pa yung mga, ano pa yun, sabi yung mga kayo, mga ano, ugag kayo, mga
kayo. Bakit? Alam niyo ba yung pinoproblema ko? O, ako ang aking problema to. Sabihin niyo po ng ganun. Yan, sisigundahan ko yan. Kami pong tatlo, tulad ninyo, ay hindi rin po namin alam kung gaano kalalim ang hugot ni Pokwang dito kay Lee O'Brien. Naniniwala po kami na may napakalalim na dahilan kung bakit siya nagdesisyon na kasuhan ang ama ng kanyang anak hanggang sa ma-deport na nga po sa kanyang pinagmulan. Hindi rin namin alam kung gaano katindi ang mga naranasan ni Pokwang. At sinasang-ayunan po namin ang galit ng isang babae dahil sa ginawa sa kanya nang nakasama niya sa isang relasyon. Pero meron po tayong sinasabi na be magnanimous in victory. Nagtagumpay ka na, huwag mo nang masyadong pairalin pa ang emosyon mo at ang dila mo dapat ay may preno na. Ayan. Diba? Nakamit mo na ang tagumpay na hinihiling mo. Nagtagal lamang pero asa yun na hawak mo na ngayon. Sana lang ang aming hiling, oo, alam namin ang mga pinagdaanan mo. Pero yung mga kinakausap mo na nagpo-post sa'yo, hindi nila alam yon. Kaya meron silang rason para bimbangin ka sa kanilang mga mensahe. Ayan. Diba? Tama. Yung mga salitang hindi kagandahan, iwasan mo na ngayon. Correct. Dahil kaya ka lang naman pinupupog ng mga bashers ay dahil lumalaban ka. Sa paglaban, dyan lalong nag-uugat yung galit nila na kahit nakakaawa ka na bilang babae, parang natatalokbungan yon ng mga sinasabi mo. Correct. Tama. Diba? At mamang, total tapos na talaga ang laban. Nasabi mo na ang nasabi. Hanggang doon na lang yun. Huwag mo nang sundan. Tama. Hanggang doon na lang. Dapat total close case na. Yes. Dapat i-close yun na rin yung bibig niya sa mga buzzer. Sa mga buzzer Please lang. talk to Pokwang so that in English so that Lee O'Brien, if he happens to see our show, to watch Ayan. our show, he would also understand what you are telling Pokwang. Ayan na. Yes. To Pokwang, I would say to you that the case is already closed and you are already win for your fight. Successful. I will be successful for your fight against Lee O'Brien for regarding deportation issue. So that's why you just keep quiet now. Don't fight to the buzzers. Don't fight to the bashers. Don't fight to the buzzers. You just be careful for your words now. Pero alam mo yun, sabi nga nila, don't argue with the bashers. Arguing with bashers is like having a fight with fools. Diba? Having a fight with fools. Ganon. Kasi sa social media po talaga, wala nang may hawak ngayon ng mga salita. Diba? Oo, tama. Kahit saan ka pa pumunta, pag may gusto silang sabihin, kailangan mo nalang tanggapin kahit pa hindi totoo. Correct. At Tama. ganun dapat ang maging pagtanggap ni Pokwang ngayon. Correct. Hindi naman nila alam kung ano pinagdaanan ni Pokwang eh. Ayun, hindi Diba? mo. Basta lagi na lang tatandaan ni Mama, ang pamantayan niya sa buhay ay basta tama ang pakiramdam mo at maligaya ka sa nararamdaman mo ngayon. Hanggang dyan na lang yan. Huwag ka nang pumatol. I-enjoy mo na lang dahil wala na ang pinaglalaban mo. Tapos na. At saka pinairal lang ni Pokwang ngayon kahit nag-iisa lang ako sa laban. Basta alam ko ang katotohanan, hindi ako susuko. Yan. Lalaban ako, kakabit ako sa hustisya. Yun ang kanyang pinaniwalaan. Oo. Diba? Ano nga ang sabi? Nobody cares about your fight until you win. Ayan. Ay, Ay, napakaganda niya. Oo, totoo yun. Oo. Pag nakikipaglaban ka, ang dami-daming pumupuna, binabash ka, todo-todo. Pero kapag nagtagumpay ka, papasok na ang congratulations. Ay, oo, yun Naku, na. tama yung ginawa mo. Yes. Ang galing-galing mo. Oo. Kaya kailangan, you have to win. At kahit nag-iisa ka na lamang sa laban, huwag mong intindihin yon as long as you know the truth. Ay, yes. Yun lang yun. Maganda ang ginawa ni Pokwang. Hindi siya bumitiw, humawak siya ng matindi sa kanyang pakikipaglaban. Correct. Kaya congratulations! Congratulations, Mama! Pokwang! Ayan. Ay, maganda ang balita natin una. Oo nga. Yung pangalawa kaya. Naku, eto. Punong-puno ng kontrobersiya ito. At saka mahaba pang usaping ito. Oo. Ano ang pagkakilala mo muna kay Carmina Villaruel? Naku, si Carmina Villar, mukha namang maayos na babae. Isang maayos. Mukha lang, ha? Oo, yung nasa itsura niya naman na maayos kasi sa pangangatawan niya. Oo. Maayos kasi doon makikita, di ba, sabi, kapag maayos yung magbihis yung babae, Decente. Oo. ganun din sa pamilya niya, maayos sa pagpapalaki. Sa mga Ikaw anak. naman, Barikutot. Ang tingin ko kay Carmina, parang ano siya, di ba? Kung ano yung nakikita mo sa labas, yun din yung nakikita mo sa loob niya. Ay,
Ay, Oo. what you see is what you Oo, get. kasi di ba sabi mo, kaganda-gandang babae, parang pinis kumilos. Mm-mm. Siguro ganun din siya doon sa loob ng bahay nila. Mm-mm. Pinis din sa kumilos. Okay. Ako naman sa pagkakilala ko kay Carmina Villaruel, inahin to inahing tigre. Ay, Inahing tigre ito na wag mong tatapakan ng buntot at gagalawin ng mga anak. Kapag anak na ang sangkot, itong tigring ito, lulundagin ka at talagang hindi ka tatantanan. Ipagtatanggol niya ang mga cubs niya. Ay, Ganun ganun. yun. normal naman sa isang nanay Oo. na Ay, yun. oo naman. Natural sa Oo. isang ina na kapag ang anak ay masyado ng kinakawawa, Mm. minemenos, at masyado ng nilalait, wala pong ina na hindi tatayo para ipaghiganti o bigyan ng suporta ang kanyang mga anak. At ganun po ang nangyayari ngayon kay Cassie at kay Mavi. Yes. Diba? Na binabatikos yung mga anak niya. Kaya naman siya, syempre, sino pang kailangan magsalita na siya? Kasi hindi nga sanay pa yung dalawa. Siya matagal na sa showbiz. Oo. Ikaw? I guess, siyempre kailangan ng talaga yung si Carmina kasi 'di ba kailangan pagka kung ano yung mga 'di ba meron kasabihan nga tayo nga susumbong kita sa nanay ko. O 'di ba kung ano ang nangyari sa anak, di siyempre yung ina naman. At saka open sila, no? oo. Yung communication nila, napaka-open. At saka, Nagsasabihan. Di ba sinasabi, we are family. Oo. Yun. Nagsasabihan sila. At eto pa, natural si Cassie at saka si Mavi, hindi naman pakialamera itong si Ay, Carmina hindi, at si oo. Zoren. Mm-mm. Inaalam lang nila kung anong nagaganap sa love life o buhay o karera ng kanilang anak. Na tama Di yun. ba? Ah. Oo. Bakit sa palagay mo pinagbibintangan si Carmina na nagpapatutsada ngayon kay Darren Espanto? Ay siguro, siyempre alam mo naman, 'di ba sabi nga natin tigre siya, 'di ba? Para siyang kung tignan ko siya, isa siyang mabait na maldita. Oo, 'di ba? Kasi 'di ba mabait siya sa itsura, pero yung sa likod pala, 'di ba? Sa loob pala Pag nasasaktan na, nasasaktan mga pala anak. yung napaka talagang binga o binga siya kaagad. Siguro yan, sinasabi yan na siguro kay Darren Espanto itong mga kasi siguro yung mga nakikita niya at mga naririnig niya. Ano ba yung nakikita niya? Ay, siyempre, marami naman siya naririnig at marami naman siya nakikita. Siyempre, si Carmina kasi ang tagal-tagal naman sa showbiz at Alin ba alam yung na alam nakikita na. niya yung minsang nanood ng concert ng isang foreign band? Oo. Si Cassie at saka si Darren? Si Ebron. Oo. Ba to? Sa Ebron ba to? Dito lang. Dito lang, tapos Na siya kadamit ng na si, kaswal na kaswal, si Oo. Cassie. Tapos, Yaw! Tapos si Darren daw parang may fishnet pa. Oo, Pa-sexy. talagang O parang siya. ganon, parang papansin. Yes. Parang ganon. Di ba? Correct. Yung kaya ang nararamdaman niya. Oo, lalo na ngayon, di ba sinabi naman nilang dalawa na we are friends, di ba? Mhm. Sinabi ni Darren na friends lang kami. Tapos sinabi naman ni Cassie, friends lang kami. Best friends. Oo. Yun din yung punto natin. Walang dapat ikagalit. Di ba? Ang tao kay Darren. Correct. Kasi mula pa naman po nung unang araw na sila inililink sa isa't isa, lagi nilang sila sabi na best friends lang sila. Ay, oo. Ang pangit lang kasi ng pagkakasabi kasi kagad si Darren. Kaya parang si Cassie tuloy nasakta na parang Inilagay sa alanganin. Inilagay mo Oo. naman Kababaeng Oo. tao. Correct. Yun lang ang pakiramdam ng nanay na parang sandali, dapat hindi ka nagsalita agad ng gano'n. Inalam mo muna yung sitwasyon ng babae, ng anak ko, kung anong mararamdaman niya na okay sa inyo, wala tayong relasyon, pero dapat yung mga tagahanga nyo, At saka dapat isinaalang-alang nyo. maganda yung salitang ginamit. Yes. Oo. Kung yun, pinaunahan lang niya na we're the best of friends. Walang question. But, hindi kami naging magkarelasyon. Maganda yun eh. Diba? Yun. Abay, kung gamitan at gamitan din lang naman ang pag-uusapan tungkol kay Darren Espanto, may tatalo pa ba si Jada Abanzado muna? Ay, oo. Diba si Jada na Jessa pagkaganda-gandang singer? Oo, daling-daling Diba? niya yung pangalan niya Oo. dyan. Pero bakit kaya humiwalay agad si Jada? Ano kaya din ang naging dahilan? Hindi kaya pareho ang nadiskubre ni Ni Jessa Cassie. Saragosa at saka ni Carmina Ni Villarreal. Carmina. Naku, ang mga nanay yan dapat nating Oo kausapin. nga. Kasi may mother Oo. instinct. Oo. Kasi una, si Jada. Oo. Sumunod si Cassie. Sumunod ngayon si Jillian Ward naman, ang kanyang Ay, oo. pinapasukan. Pinupunterya niya ngayon. Samantalang ang totoo, Oo. o ano, Ano ba ang totoo? Hindi, pero sa tingin ko dyan, siyempre, bilang magkakaibigan, di ba? Minahal niya si Cassie bilang magkaibigan. O, di ba? Tapos minahal naman siya ni Cassie bilang magkaibigan. Siguro, ang ginagawa siguro ni Darren, siyempre, kung ikaw magmahal ka ng bilang isang kaibigan, siyempre, ano gagawin mo? Alam tadyakan mo, mahal mo Gagantihan mo. So, siyempre, susuklayan mo. O, ano mo, di ba parang ganun? Di ba kasi, di
Paano? Ibig mo sabihin na ba? Ba't lagi nila sinasabi? Ano ba naman Ay, yung buhok mo? oo. Kasi parang hindi ka Hindi. nagsusupply. Oo, Hindi kulot-kulot. Ay, katulad ikaw, di ba? Kaibigan kita, minamahal kitang kaibigan. Sasabi ko, hoy, Tita Christy, ay ayusin mo naman itong buhok mo. Di ba? Alam mo sa... Si Romel ang number 1 sa ganyan. Ayan, oo. Siya nagme-makeup sa akin. Kaya nga, Siya nag-aayos sa akin, sila ni Oo, Tina. sabi, ayusin natin yung kilay mo. Di ba? Sabi ni Romel. So, ibig mo sabihin, taga-ayos lang pala ni Cassie si Darren ng kanyang buhok, ng kanyang kilay. Hindi, siyempre ganun ang opinion ko pag nagmamahal ka ng bilang isang kaibigan. Ay, Alang-alang man, pag nagmahal ka yung sabi, tatadyakan mo, susuntokin pa Ay, ang mahal mo. pinariringan mo naman grabe si Daniel naman, Padilla. Alam mo, malaki, ano mo talaga kay Carla Estrada. Hindi kasi, iba-iba mo ang ano na pagmamahal, di ba? Mayroon ang kay Daniel Padilla naman kasi parang overprotected naman kasi yun. Overprotective. Carino brutal. Oo, Ay, ganyan maganda yung yun. maganda Carino yun. brutal. Ayun pala, Carino Carino brutal. brutal. May mga ganun na, mahal kita pero sasapakin kita. Ay, ganun ba yun? Ganon. Diyos ko, yun Na kapag nawala yun, parang magdududa na yung babae. Parang hindi na niya ako mahal. Ah, ganun Diba? Parang yun. ganun. Gusto mo ba yung ganon? Ay, mas gusto ko yan. Ay, talaga? Yung sinasaktan ka Yung mo. sinasaktan ka. Hampas-hampas ka na. Sadista ka pala. Ay, So, kailangan ang karelasyon mo, isang masokista. Gusto mo yun? Sadista. Sadista. Ikaw ang masokista. Oo, kasi akong sinasaktan di ba? Yung gusto mo na sasaktan ka. Hampas-hampas ka sa gilid ng mga tama, di ba? Yung dugo. Maraw ng tama. Yung duguan ka na. Yung itatali ka. Parang huwag naman yung gawin, di ba? Ayaw mo naman yun. Ayaw ko naman yun over. Paano lang sasapakin ka lang? Sasampalin ka. Ano ang Sasampalin ka. kaya mo sa isang sadistang karelasyon? Anong gusto mo? Hindi, siguro sa dista lang siya pagdating doon sa mga sinasabi mong Carino brutal. Oo. Hindi mo ibig sabihin na, kasi meron mo ibang sa dista na over naman manakit di ba? Duguan na, ayaw mo Tapos tantanan. tatalian ka pa, di ba? Alam mo, Parang kahit ganun. naman ang hanap mo talaga ay sadista, wala kang matatagpuan. Ano? Oo. Mukhang nagtatago lahat sila. Pag nakita ka nila, Eto. ano? Diretsahan tayo. Sino ang gusto mong artista na sumadista sa'yo? Dahil masokista ka eh. Sino ang gusto mong pahirapan ka talaga bago maganap ang inaasahan mong pagganda ng mundo? naku, baka hindi Ay. artista na, director ang gusto niya. Isama mo yung director. Ilabas natin si Direktor na. Naku, nawala yung ano niya. Ilabas natin yung busy si Direktor. Dede si Dereko. Sino? Hindi, pagtingin ko parang gusto kong na, si Piolo Pascual. Alam mo? Parang di naman ganun si Piolo. Hindi siya sadista, di ba, Nay? Hindi ko naging sadista kasi si Piolo. Ayan, naiyak tuloy si Nanay. Pumili ka pa na iba. Hindi sadista si Piolo Pascual. Sadista si Piolo Cristiano siya. Oo. Ay, ang gusto ko Inuwanan talaga si Cassie at si Carmina. Dito na tayo sa sadista masokista. ko. Ah. Parang ang gusto ko, yung saktan-saktan ako Sino? Si Paulo Contes, di ba? Kasi Oo, matagal na niyang sinasabi, no? Si Paolo Contes ang type niya. Alam mo kung bakit? Napaka-strong kasi ng Oo personalidad. nga, Oo. napaka-ano. Oo. Saka parang kung ano yun, dagan. Pag sinabi yan, tanggalin mo yung ngipin mo. Hindi ba ganun? Ganyan. Lalamukusin Oo, ka, lalam. sasapakin ka. Oo, Ganon. diba? Gustong-gusto mo yon. Oo, parang nasarap. Sinasabak siya, kawa kung ano-anong balita mo sa akin. Ganon. Lagi mo ako binablind item. Anong sinasabi mo? At eto, hihingi ka ba ng suporta kay Paolo? Ay, Paano? mayroon sa'yo bibigay. Eh, kung wala, Oh. okay lang. Mga anak ka, hindi binibigyan. Sumagot si Paolo, bakit ko siya bibigyan? Eh, binablind item nga niya ako. Sabi siya, Diba? sige na, diretso na to. Diretso. Oo. Gusto daw niya nilalamukos yung mukha Oo, niya. Ganito. Grabe ka, gusto mo yun? Sino pa bukod kay Paolo Contis? Yung malala. Masarap din doon si ano. Sino? Masarap din daw doon si ano. Sino? Si Wendell Ramos, di ba? Kapangalan mo? Oo, kapangalan mo. Kasi alam mo, nananakit dyan dati doon sa ex na. Diba, siguro ganyan. Diba? Tahimik lang, pero- Tahimik lang, pero grabe kung ano, di ba? Anong gusto mong gawin ni Wendell sa iyo? Ako
ko parang gusto ko yung... Ibitin ka. Hindi naman, dali-talian Sa sako? Ililig At gagawin ang punching bag. gusto mo ilagay ka sa drum. Ano gusto mo? Hindi, mga ano lang, siguro mga simple-simple lang. Yung tatalian niya lang ako sa kama, yung mga parang... Wala kang kalaban-laban. Oo, wala kang kalaban-laban. Alam niyo po, lahat ng sinasabi ni Wendell, may karapatan naman po tayo mag-ilusyon. Oo, tama. Ilusyon lang po lahat yan. Tinanong lang namin kung sino ba ang gusto niyang personalidad na magpahirap sa kanya bilang isang sadista dahil siya yung masokista. Grabe Oo. ka. Di ba? Oh, ikaw, Romel, gusto mo? Naku, ayoko na mga ganun. Masaktan ka. Ayoko na ganun masasaktan. Baka tamaan ka mo sa ilong. Baka lumipat dito. Diyos, paano ka mag-enjoy kung nandito na ilong mo? Totoo ba yun? Hindi, magmamaayos ka na naman. Oy, paano may enjoy ang gabi mo? Kung nandito yung ilong, isipin mo nga, may ginagawa ka, nandito yung ilong mo. Ayaw mo. Ayoko. Any harm. Ayaw mo. Tama na yung masaktan lang yung puso ko pero yung katawan mo. Mas matibay ang sakit ng puso kaysa sa pisikal. Gumagaling ang pisikal pagkatapos ng ilang araw. Yung puso habang panahon mong baon yan. Pero syempre, regular lang na masaktan ka pag umibig ka, pero yung saktan ka. Ay, diba? oo. Hindi nga ba kung bakit nakikipaghiwalay ang mga kababaihan sa kalalakihan? Oo. Sinasaktan sila. Minsang nagawa, mauulit pa ng maraming Yan, beses. tama. Diba? Yun. Ano na ngayon nangyari kay Carmina Villaruel? Paano mo kakausapin si Mina ngayon? May mga sadista, masokista ka na. Hindi, siguro si Carmina, mayroon siya nakikita na hindi natin alam. Tungkol dun sa BFF ng dalawa ni Cassie at saka ni Darren Espanto. O sila daw ni Kailin Oo. Alcantara yata ang pinagpapareha ngayon. Mga exes, ano? Ay, oo. Kaya nga diba, nung nagkita daw si Kylie at saka yung isa, yung nalink din kay Kanina. Cassie, Oo. diba? Sila magkasama ngayon, barkadahan. Siyempre, nag-uusap ngayon sila ng mga kung anik-anik. Gusto mo ba si Mavi, di ba ex si Oo, si Kailin? Kailin. Tapos sabihin na nating magkaibigan lang talaga si Cassie at saka si Darren. Oo. Gusto mo ba na yung mga exes nung kambal sila ang maging magkapareha ngayon? Naku, parang tingin sa ko palagay mo? parang hindi magustuhan ni Darren si Kailin eh. Kasi Sigurado ka ba na si Kailin kayang tanggapin si Darren? Kasi di ba yung mata ni Darren nakapokus kay Jillian Ward, di ba? Oo, doon siya. Oo. Because dapat ako at siya pareho lang, di ba? Ano ako at siya? Pareho lang. Parehong babae sila? Parehong babae Hindi, si Darren? ako at siya parang bagay naman kami dalawa kasi di ba? Si Jillian at saka si Darren, di ba? Mas bagay silang dalawa. Kasi Bakit? Bariyo silang maputi. Di ba? Mestiza. O Kala ko Darren. mistisa. Tsaka alam mo kung bakit? Oo. Kasi sikat si Jillian. Yes, ginagamit number one niya na. ang kanyang teleserye. Ginagamit na naman ni Darren. Naku, you please talk to Darren. Naku, Darren, English dapat kasi galing ng Calgary, Canada. Darren, before I want to say to you, will you please go first to Canada and visit your family? Sinagot ang blind item. Okay. And then, Because your family is now, because you are hiding to your family. ay may itinatago ka. Sige, tatagalogin ko Sige. Bago ang lahat, Darren, bago kita kausapin, umuwi ka muna sa Canada. Dahil ang mga magulang mo, pinagbibintangan kang meron kang itinatago. Tama ba ako? Tama. Baka labis yung sinasabi Hindi, tama. ko. Okay, go. Because now your family, why did you are not because your family said that you are go to the Canada in every 15 To the Canada, days. to the Canada. Every 15 Oo, days. Hoy, hindi siya ganun umuwi mahal-mahal na pamasahe. Oo. Taon-taon. Every Ano to? year. Every 15 Every year. days? Uuwi siya ng Calgary? Parang Ano, every half year sa umuwi. Every 6 months. Every 6 months. So that's why your family knows that why did you are not came to your home? Why did you not came? Oo. Okay. Oo. Alam mo, pag nakita ni Darren to, isa pang gaganon. Tsaka mag-iingat ka. Gusto mo rin ba yun? Oo. Saktan ka ni Darren? Ay, siguro si Darren pagka siya ay yung ano ba tawag doon? Sadista. Sadista.
hindi masyadong masakit ang ano. Saka susuntukin mo yun. Oo, hindi masyadong masakit. Bakit hindi ba sakit? Malambot yun. Marshmallow daw. Malambot yun. Eh kung kurutin ka. Di lalo na. Mm. Ay, siguro mahilig magkurot yun. Bakit? Ay kasi di ba, tignan mo naman pag kumanta siya, di ba? Yung mga kanta ng mga babae, yung mga kinakanta niya. Di ba? Tulad ng? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Diba? I'm gonna swing! Mahilig niya sa gano'n, ano. Okay, isarado na natin ito. Kaya po ako ang wala ka pang kanta eh. Ano? Huwag kakantay yan. Kantahin mo, magkasunod. Kay Pokwang muna. Ay, di Ngayon na malaya na siya. Kakantaan ko si Pokwang ng I can't let go, I can't let go, I can't let go. Buti na intindihan natin. Eh kasi I can let go. I can sabi let niya. go. I can Thank you, let Ali. Ano ba ito? I can't let go. Air supply ito. Pinakialaman mo na naman ang mundo ng air supply. Ang taas niya. Ang taas-taas nito. Oo. Sige, kantahin mo. Ay, alam mo ba, si Jojo at si Leslie Grace at Vincula ng Hainan China, di ba mga musikero sila, alam nila kapag off-key tayo at alam nila kapag swak na swak ang key natin sa original. Ay, gano'n. Maraming salamat sa inyo. Oy, thank Ganun you. kami ka-importante sa inyo. Jojo at Leslie Grace. Iba ang mga musikero Iba talaga. talaga ang tenga ng mga Okay. salamat. Every day and every night, Every day and every night. Ganon. I never thought you love us. Ano? It's so right. Every day and every night. Let me be one to hold you tight. I can't let go. I can't let go. Alam mo, may air supply. May sarili silang atake, no? Oo, yung pag... Every day. Ganun eh. And every night. Di ba ganun siya? May prolonged yung dulo. Correct. Ay, thank you, Ali. Oo, I can't let go. Kay Carmina naman, ano? Ay, kakantahan ko sila ng siyempre magkaibigan. What are friends? That's what friends friends are for. That's our... What's our friends are for? Alam mo, wala ka nang tumama. Grabe ka. Oh, that's what friends are for. Ay, maganda to. Ay, ang ganda nito. Napakaganda nitong kanta na ito talaga. Boy smiling. Keep smiling, keep shining, knowing you can always count on me. For sure, that's what friends Are for maano tayo ni Jojo times. Mataas And ang bad times are beyond. Sa kanya pwede yan. Forevermore. That's what friends are for. Nakapikit na baka hindi. Alam mo kung singer Oo, ka singer. at nasa audience talaga ang mga kababayan natin, pagdilat mong wala na sila lahat. Diba? That's what friends are for. Ang ganda-ganda ng kantang niya. Oo, para sa mga totoong magkakaibigan. Lalo Tunay na kaibigan. mga high school friends, no? Totoo yan. Kaya naman, ako, nakakaloka talaga ang mga buhay-buhay natin. Ang tanong! Nako, ewan ko po, 2024 na. Pero naniniwala pa rin po ang ibang miyembro ng Aldab Nation na may 3 anak, sina Alden Richards at Maine Mendoza. At meron na rin daw pong pangalan ang 3 bata. Ay, talaga ba? Diyos ko, Lord! Ang tsugal na niyan! At saka, Sus Mariosep. Nako, Diyos ko pong itik na naging pato na. Diba? 2024 na, tama na ang mga ilusyon. Magpatingin na kayo, grabe na yan. Diba? At syempre, heto na po ang mga minamahal nating SNNers na ano man ang maganap, magkagyera man, lumindol man, andito pa rin po para tumutok sa atin. Mahal na mahal po namin kayo sa ipinakikita nyo sa amin. Salamat po. Boy si Karagay! Maritza Formacion Espiritu. Tita Julie Paras, Jojo and Leslie Grace Advincula and Mama Noemi. Tito Abel and Tita Nini Olanday. Freely and Lara May Abrigo. Eddie Letada. Huwag kayong ano-ano dyan. Dribble and Mama Lota.
Shoni Sebastian, Dan Clevesilia. and Mama Sel, James Vincent Navarrete, and Mama Dang, maraming salamat po. Siyempre si Direk Franny Zamora. He's back! Ay, nandito na siya. John and Jim Bautista Silverio. Randy Balaguer and Mark Valencia ng 16 Cent Coffee sa Silang Cavite, at napakahigpit po na yakap ng pagmamahal kay Mama Lydia nating mahal. Siyempre, ang dalawa natin, Ninang Tita Flores Estrada at Ninang Letdet Cocabo. At syempre, ang rapadora at ang reyna ng Sydney, Australia, Miss Catherine Amos. Tito Jerry and Kenzo Bongbong. At Siyempre, ang the most generous at ang the most ninang of all time, Dunya Lily Chua. maraming nagtatanong, Ano? bakit daw yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10? Ano daw to? Dance steps? Ano ba yon? Ano ba yon? Siyempre, baka magbilang ka, ganun talaga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ay! Oh! Tingin! Oo, ganon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. May isa pa. Ika ginag-renovate ko, may isa pa. Di ba? May isa pa. Oo, yun na. Tito Henry and Tita Lily Chua, maraming salamat po. Okay, ito na. Sino ba yan? Sino ba yan? Sino nga ba yan? Sino ba yan? Ito na ang ating blind item for today's Ay. video. Ang bibida ay isang babaeng artista. Okay. Hindi pa Female oo, personality. nasa tamang edad. Hindi pa po matanda, nasa tama lang siya. Middle of the road. Middle of the road. At talaga namang, ito, mahusay ito na babae. Magaling umarte. Ito na i-launch na rin sa ABS-CBN na kanyang mga teleserye. Pero ito na dahil, naging matumal na. Ay, Bakit kaya? Paano ba naman kasi? Ito pala, isa pala siya sa mga sinasabi ng mga senior na mga artista na hindi marunong magbigay-pugay sa Ay, walang respeto sa mga may edad ng artista. Oo. Isipin nyo yan, mga senior na yon, dead na siya. Kaya, kung sa senior, nagmamaldita siya, mano pa sa mga kasama niya mismo, kaidaran niya. Maldita ang tawag So, sa siya kanya. pala yung nabablind item na Malditix. Yes! Ang mamaldita, hindi pa nga siya masyadong Sinabi mo pa. nakapagpapatunay. hindi naman siyang kilala. Oo, at ito pa. Siguro ito, sabi-sabi na, syempre, saan pa ba magmamana ang anak? Ay, Ay. may pagka-Malditix din kasi ang Madeir. True, baby, I love you. Oo, true. Gusto ko yun. Ganon. Nakakaloka So, naman. siya pala to. Pwede bang makahingi ng clue? Ay, naku, paus ako. Yung apelyido nito, mula pa noon hanggang ngayon, ang laking pamilya ng Ay, showbiz to. oo. Kilalang apelido nito, talagang pagdating sa actingan naman talaga. Actingan, directing, pasok talaga to. Oo. Kaya meron talagang pinanggagalingan to. May pagmamanahan. Oo. Pero, super nega siya. Kaya sa kabila ng kakala niya siguro dahil sa malaking apelido niya, mapapasama Pasaporte na yun. Pasaporte, pero hindi na. Iba na ngayon ang buhay. Ikaw, anong may idadagdag mo na clue? Ay, di ba yung apelido niya nga, malaking pero may isang pangalan ng bansa ito yung apelido niya. Ay, alam ko. Ay, oo. Kasama ba yan sa ano yan? Espanyol ang Oo. mga Oo, nakatira ang doon. salita doon. Oo. Bagay na bagay din doon sa pangalan niya, isang Espanyol. Kulang lang ng EL. Oo. L. Oo. L. Oo. Di ba sa Espanyol yung Elia, Elio, Ella, di ba mga ganon? Conjugate. Oo, di ba mga ganon? Yung para ba sa A, Para I, ti, O. para mi. Oo. Esto. Ayan, Oo. ganun. Ano ba? Oo, di ba? Natuloy ba yung concert niya? Parang hindi. Ay, Ako. Paus daw. Paus pa siya. Hindi sa mag-Bonnie Taylor show. Ano? Bonnie Taylor. Bonnie Taylor. Di ba? Bonnie Taylor. Sino yung Bonnie Taylor? Bonnie Tyler. Bonnie Tyler. Bonnie Taylor. Pinagsama niya si Bonnie at si James. James Taylor. Di ba? Ayan, Tito Mari Garcia, Tita Norsky, at mga kapwa SNNers. I'm sure wala nang lusot ito. Oo. Mauupo na kayo talaga sa merong electric fan. Ay. Ay, Ano? correct. Kasi Kayang-kaya nyo yan. Oo. At least natuldukan na yung lagi kasi nababanggit ito ng mga senior Ay, oo, artists. siya pala yun. Isa pala siya. Isa pa siya. Ay, naku, ano ang dapat gawin? Nako, ito ang dapat yung gawin. Mag-subscribe at saka mag-subscribe lang po kayo. At samahan niyo po yung yung vlog ko, Romel Chica Vlog. Ayan na!
ilang hakbang na lang Malapit kayo na. sa tagumpay. Please. Ayan. Oh, Salamat diba? po. At syempre, ang ganda-ganda na naman ng G Salonga. interview. Oo. Naku, panoorin po niyo. Ang ganda, G Salonga. Oo, kapatid Napakatotoo ni niya. kapatid. Oo. At hindi ko alam, ngayon ko lang nalaman sa vlog mo, magkakasundo pala silang magkakapatid. Ay, oo. Kaya FGS, Feliciano G. Salonga, ang kanilang dakilang ama. Yes. Yun. I am Ang but a galing. small voice. Yes, I am but a small dream. Kaya FGS Records. Ayun, si Lea Ay, Salonga. no. Okay, at ikaw At naman? syempre wala kayong dapat gawin kundi hit ko rin yung bell para magkaroon kayo ng notification, makatanggap kayo ng mga bagong upload na videos ng SNN. At dahil si Direk Beverly Verhel ay nakatutok sa atin sa Toronto, Canada, anak, congratulations! Siya ang production manager ng The Filipino Film Festival Ay, sa Canada! Yes, Ang ang galing! Canada. At ang punong-puno raw pong mga sinihan sa lahat ng entries. Gomburza at Hello, love, goodbye. goodbye. Anak, congratulations. Mag-iingat ka, magpapahinga ka. Mahal na mahal ka namin. Okay? Kaya sa mga taga-Canada, samahan niyo ako sa pagsabi na please, don't skip. At syempre, supportan niyo ang aming Showbiz Now na official. Ito yung aming TikTok. Yun. Ay nako, napakasaya na naman po ng ating episode na ito. Kahit po sana pansamantala lang, naibsan namin ang inyong kalungkutan at pagkasabik sa inyong bayang sinilangan. Hanggang sa susunod pong muli, syempre pa Romel Chica Salamat po. and Barikutot Wendell Alvarez. Thank you. Dito lamang po sa inyong programa, ating programa. At ito po ang Showbiz Now! Maraming salamat po sa inyong lahat. Ah. Smiling. Hindi niya alam kung ang kakantay niya. Keep smiling, keep shining. Sabi niya, thank you, tara na!